Nasa ating linya po, tama-tama ang tagapagsalita po ng Task Force El Nino, si ASEC Joey Villarama. ASEC Joey, magandang umaga po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito sa DCWB, sa radyo na TV pa, WBTV. Good morning po. Magandang umaga po, sir, at magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay. Unang-una ho muna, kumusta naman ba ang tugon ng inyong mga kakilala, kaanak, personal na mga kaibigan sa inyong panawagan po na wag muna gumamit ng mga inflatable pool? Ngayon pong meron tayong kinakarap na paghahanda sa El Nino, ASEC. Actually po, napanood ko po yung ulat ni Ian Cruz sa 24 oras. Sorry po. 24 oras kahapon at medyo nga po natawa po ako kasi siyempre wala po akong laban sa mga bata. Mga bata po yung tama po. Opo, kung payag ba sila na sorry po. Inom lang po ako ng tubig. Sorry. Sige po. Wag niyong sayangin. Ayan po. Wala naman pong tumapon. Hindi, tama ho kayo kasi ang inflatable pool, yan naman po talaga binibili ng mga magulang para sa kanilang mga anak na para din na ho sila magpunta pat sabihin na magpunta na swimming pool o beach lalo na babiyahe pa ng malayo. Pero kinakailangan tugunan yung pangangailangan nila lalo na kung mainit po sa kanilang lugar itong mga paparating po lalo na mararanasang matinding init dulod ng El Nino kasi ASEC Joey. Opo, yun nga po, ulitin ko nga po na medyo nabagabag ako dahil yung mga bata nga po, ang tugon nila ayaw nila na wag mag-inflatable pool sa pagdating po ng tag-init. Pero kasi ang panawagan naman po ng Task Force El Nino ay hindi naman po necessarily wag kayong mag-inflatable pool o wag kayong pumunta sa mga beach o gumastos kayo para pumunta dun sa mga swimming pool o sa mga beach. Ang panawagan po is in our own little way po, baka pwede po tayong magtipid hindi lamang sa tubig kundi po sa pati na sa kuryente, pati sa pagkain. So, naintindihan ko po yung sentimiento ng mga kabataan pero at the same time, hindi pa po kasi natin nakikita yung kasagsagan ng epekto ng El Nino. Kaya po dapat hindi tayo pakampante. Ibig sabihin ASEC Joey Villarama, yung mensahe ng panawagan. Dahil siya nga pala, ano ho ba lumalabas sa pagkalap po ng impormasyon ng Task Force El Nino? Ano na ho ba talaga ang sitwasyon kalagayan ng bansa dito sa mga maaring epekto ng kakulangan na maaring maging kakulangan ng supply ng tubig dahil sa El Nino? Kumusta na ho ba ito, ASEC? Opo, ngayon po in terms of water supply sa mga dam natin, stable pa naman yung levels. Although napanood ko rin po sa GMA sa inyong regional news na sa Pantabangan Dam po ay hindi po naabot o na-attain yung level sana na yung sufficient para tuloy-tuloy po ang irigasyon sa Pampanga, sa Nueva Ecija, sa Bulacan at yung surrounding areas po ng Pantabangan. Pero as per the last report of DENR, yung level po ng tubig sa mga dam ay sapat sa ngayon at yung pang-irigasyon naman po ay may mga napagkukunan po whether po yung surface water o po yung mga deep well para po madiligan po ang ating mga sakahan. In terms of agriculture, last week pa po namin naiuulat na sa Region 6 and 9 talaga yung may pinsala sa mga palayan at sa mga maisan. Pero mga 3,200 hectares pa lamang po yun sa pagtataya po ng NIA, National Irrigation Administration. Maliit pa lamang po kasi ang projection po is 275,000 hectares ang posibleng maapektuhan po ng init na dulot ng El Nino. Ano na ho ang nakikitang solusyon ho dito para di na humantong do sa inaasahang 275,000 hektarya na maapektuhan po at matutuyot? Opo, multi-pronged po kasi ang approach na ginagamit natin. So, prevention, intervention at mitigation. Doon po sa mga napinsala na po sa Region 6 and 9, meron na pong intervention na ginagawa. So, may tulong po sa magsasaka, may mga alternatibo pong binibigay para makapagtanim pa sila o meron silang pagkunan ng pangkabuhayan. Doon po sa prevention, patuloy po ang pag-aayos ng mga kanal na ginagamit sa irigasyon at inaayos po yung mga irrigation systems at patuloy pong tinitingnan kung hindi sapat yung water doon sa irrigation na galing sa mga dam, pwede pong maghukay po ng shallow tube well
mula sa groundwater po tayo kukuha ng irigasyon. At meron din pong itinuturong mga iba't ibang planting strategies gaya ng alternate wetting and drying at saka po yung quick turnaround strategy para po makatipid sa tubig na pandilig pero at the same time patuloy pa rin pong makapagtanim ang ating mga magsasaka. Meron pa ho ba tayong inaasahang sapat na supply ng tubig mula sa poso o hindi pwel, Asek Joey? Kasi natatanda ko noong mga nakaraang mga panahon, pinagbawal nga ho muna pansamantala paggamit ito dahil mukhang hindi maganda, dinudulot, talo-talo na ho doon sa mga sinasabi baka magdulot ito ng mga sinkhole effect sa ilang mga residential area, Asek? Kung tutuusin po, inanunsyo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nung, if I'm not mistaken, February 7, nung nasa Davao City siya to inaugurate the Davao City Bulk Water Project, na dapat magkaroon na po tayo ng policy shift in terms of where we source our water. So kung dati po, hukay po tayo ng hukay para sa deep well, ngayon po ay sinasabi niya na ang ating bansa ay napakayaman sa surface water. So dapat yung mga water projects in the coming years ay kunin na or itap from surface water. Pero po, back up po ang deep well sa ngayon kung sakali pong magkulang ang tubig, lalo na sa Metro Manila. Yung po sinasabi natin na proyektong walang masasayang. Kung pwedeng i-recycle. Kaya lang, hindi natin malaman hanggang ngayon kung paano ito isasagawa. Tulad na lamang ng ilang mga proyekto natin inaasahan sa ating mga water concessionaire na makatutulong para magkaroon tayo ng proyektong ganito, programa na walang masasayang na tubig kung pwedeng kunin at i-recycle yung ating gamitin, i-filter pwedeng gamitin. Pero hanggang ngayon, nanatiling parang proyekto o abot tanaw lang Asek Joey. Yan po ba ay isa sa mga maaring tingnan ng Task Force El Nino? At least pagkakataong ito samantalahin na magkakasama-sama iba't ibang mga departamento para itong mga proyektong ito may sa katuparan. Hindi yung puro pangako lang ang naririnig natin, Asek Joey. Opo, tama po yan. Tinitingnan po ng task force at hindi lamang ng task force, kundi pati ng gobyerno yung long-term solutions po para po talaga meron tayong water security. Ngayon sa El Nino, sinasabi na ang isa sa mga priorities or ang top priorities ay food security, water security, energy security, health, pati po yung public security. Pero in the long term po, sa administrasyon po ng ating Pangulong Marcos, water security talaga ang isa sa mga priorities. Kaya po, hindi lamang sa El Nino tinitingnan po kung ano yung pwedeng magawa para po meron po tayong supply ng tubig. So, pero sa ngayon po, dahil nga po ang kalaban natin ay kalikasan, hindi natin alam kung ano yung magiging effect nitong El Nino, strong and mature El Nino hanggang Mayo o Hunyo. Kaya po, panawagan po talaga is let us do our share, let us do our part. Kahit sa maliliit pong paraan para makapagtipid po tayo sa kuryente, sa tubig, pati na sa pagkain. Okay. Finally, baka meron kayo mensahe din sa mga maaari gumamit ng inflatable pool pero hindi raw magsasayang ng tubig dahil baka gamitin yun sa pandilig at paglilinis ng kanilang mga bakura, Asek Joey. Opo, yun naman po, hindi ko naman po sinasabi, lalo na sa mga kaibigan nating kabataan na bawal po talaga. Pero kasi alam po natin na malaki ang nakukonsumong tubig ng mga inflatable pool. So, gaya ng sabi niyo po, sir, pwede namang gamitin na pandilig, panlinis ng bakuran, ng garahe, ng sasakyan, yung pinagliguan pagkatapos gamitin. Pero po, ang pinakamainam po dahil nga meron tayong potential crisis na kahaharapin, yung nagaya rin ng nasabi ko doon sa ulat at doon sa interview sa akin, ang pinakamabuti po, yung tubig, ilagay na lang po natin sa katawan natin. Inumin na lang po natin. Okay. Asek, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po at maraming salamat sa pagkakataon. Ang tagapagsalita po ng Task Force El Nino, si Asek Joey Villarama, mga kapuso, inyo pong napakinggan.